Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ang usap-usapan po ngayon ay ang posibleng pagsipa ng presyo ni Cardano or ADA ng hanggang $10 na presyo matapos po ang kasalukuyang consolidation phase nito sa presyong $1. Ayon po sa analyst na si Ginoong Dan Gambardella, ang $1 milestone ay simula lamang ng mas malaking oportunidad. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng redistribution phase at paano po makakaepekto ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano po ang kahulugan ng Cardano milestone na $1? Ang pag-akyat po ni Cardano sa presyong $1 ngayong November ay hindi po basta-bastang pangyayari. Ito po ay isang mahalagang psychological barrier na matagal na pong hindi naabot ni ADA. Matapos po ang ilang taong paghihirap na maka-breakout dito, ang muling pag-abot sa markang ito ay patunay ng resiliency o tibay ni ADA bilang cryptocurrency. Sa kasalukuyan, nasa presyong 0.9987 ang presyo po ni ADA, kung saan ay meron po siyang 27.07% na gain nitong nakaraang linggo. Habang marami pong investor ang natuwa at nagbenta ng kanilang holdings, nananatiling bullish o positibo ang pananaw ng mga eksperto tulad po ni Ginoong Gambardella. Ang tinatawag po na redistribution phase ay ang panahon kung saan ang mga investors, lalo na ang mga whales o malalaking players ay nag-iipon ng ADA sa kasalukuyang presyo bago po ang inaasahang pagtaas nito. Ngayon ay bakit po mahalaga ang redistribution phase? Ayon po kay Ginoong Gambardella, ang consolidation o pag-stabilize ni ADA sa presyong malapit po sa $1 ay hindi po masamang bagay. Sa halip, ito po ay magandang pagkakataon para sa mga investors na mag-accumulate o magdagdag ng ADA holdings bago po maganap ang mas mataas na rally. Nakita natin ang ganitong pattern sa ibang crypto assets tulad po ni Bitcoin at Ethereum. Ang ganitong phase ay mahalaga dahil dito po nagkakaroon ng tinatawag na market redistribution. Sa madaling salita, ang mga ADA tokens ay napupunta mula sa mga short-term traders papunta po sa mga long-term holders na naniniwalang tataas pa ang halaga nito. Ngayon, ano po ang sinasabi ng ibang mga analyst tungkol sa target na $10? Hindi lamang po si Ginoong Gambardella ang may bullish forecast. May mga analyst din na naniniwalang posibleng maabot ni ADA ang presyong $10 to $12 sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Ang optimism po na ito ay nakabatay sa malalaking inaasahang galaw ng buong crypto market tulad po ng pag-abot ni Bitcoin sa presyong $250,000 at si Ethereum naman sa $7,000. Ang $10 target ni ADA ay makikita bilang katuparan ng matagal ng pangarap ng mga Cardano supporters. Pero hindi po ito mangyayari ng overnight lamang. Mahalagang bantayan po ang galaw ng market lalo na ang mga institutional interest o interest ng malalaking kumpanya at investors na nagsisimula ng pumasok dito kay ADA. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mga whales sa Cardano rally? Malaki po ang papel ng mga whales sa kasalukuyang galaw ni ADA. Sa katunayan, ayon po sa ulat, mahigit 130 million na ADA ang naipon ng mga whales matapos po ang dip sa presyo nito pagkatapos mag-break sa presyong $1. Ang kabuuang hawak po nila ngayon ay nasa 3.2 billion na ADA. Kahit may mga instances ng profit taking, hindi po gaanong naapektuhan ang upward trend ni ADA. Ito ay nagpapakita na marami pa rin ang nananatiling optimistic sa hinaharap ni Cardano. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Bilang isang Pinoy crypto trader o investor ni Cardano, ang sitwasyong ito ay nagdadala ng dalawang mahalagang leksyon. Una ay ang kahalagahan ng pagiging updated sa galaw ng market at ikalawa naman ay ang pag-unawa sa risk management. Kung naniniwala ka sa potensyal ni ADA na maabot nito ang presyong $10, maaari po itong maging oportunidad para mag-invest habang nasa redistribution phase pa ito. Pero huwag pong kalimutan na ang crypto market ay volatile o pabago-bago. Siguraduhin maglaan lamang ng puhunan o investment na kaya mong mawala. At lagi pong magsagawa ng sarili mong research bago ka gumawa ng kahit anumang hakbang.
Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko, si Cardano ay may malakas na potensyal dahil sa technical innovations nito at lumalaking interest mula sa mga whales at institutions. Kung tama po ang forecast, ang $10 na target ay achievable sa tamang panahon. Ngunit bilang investors, hindi tayo dapat magmadali. Ang tamang kaalaman, disiplina at maingat na pagpaplano ang siyang susi upang masulit ang oportunidad na ito. At yan po ang malalim nating pagtalakay sa posibleng pag-akyat ni Cardano sa presyong $10. Ano po sa tingin ninyo? Worth it bang mag-invest ngayon o masyado pang maaga? I-share po ninyo ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. At huwag pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang mga crypto insights. At ayan, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.